Sabi nila, delikado daw kapag ang ating emosyon at ang ating pagkatao, lalong-lalo na ang ating utak ay hindi natin kontrolado. Pero paano nga ba kontrolin ang isang puso? Paano nga ba kontrolin ang isang emosyon? Paano nga ba magiging isang taong matino sa dami ng mga pagsubok na pwedeng dumating sa buhay mo? Nako, isang kakaibang kwento ang ihahatid ko sa inyo at syempre, kakaiba din ang style ng pagkukwentong ito kasi mula sa isang third party person. So, hindi po yung naka-experience mismo ang nagkwento sa atin, pero babasahin ko na rin, 'di ba? Kaya eto na, simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sa mundong punong-puno ng mga pagsubok, punong-puno ng mga komplikasyon, paano nga ba tuluyang iwasan ang tuksong maglalamon sa'yo sa apoy? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa'yo Mama Mia, at maraming salamat kung kahit kakaiba itong pagkukwento ko sa inyo, ay bibigyan niyo pa rin ng pansin itong aking liham. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hindi ko po kwento. Kwento po ito ni Edison. At kung bakit ako ang nagkukwento ngayon, ay malalaman niyo sa huling bahagi ng kwentong ito. Pero sana bago nyo po i-skip ang kwentong ito, ay pakinggan nyo na muna. Mama Mia, simulan natin ang kwento isang araw na mainit ang simoy ng hangin nung bumaba si Edison mula sa bus ng terminal ng Davao. Si Edison po ang magiging bida sa kwentong ito. May backpack lang siyang dala, isang lumang laptop bag at isang perasong kahon na naglalaman ng iilan niyang mga damit at gamit. Pagod si Edison. Hindi lang dahil sa biyahe mula Cagayan de Oro, kundi dahil gusto na niyang kalimutan ang lahat ng iniwanan niya doon. Ang ex-girlfriend niyang si Karen. Ang trabahong puro overtime pero kulang na kulang naman sa pasahod at puro pa stress ang binibigay sa kanya. At ang mga taong tila wala namang pakialam kung mabuhay man siya kinabukasan o hindi. Sa isip ni Edison nung mga panahon na ito, bagong simula niya ang lugar na ito. Bagong lungsod, bagong buhay. At siguro, kung papalarin man siya sa lungsod na ito, ay bagong pag-ibig na rin, kung sakali mang may dumating. Nakakuha agad siya ng murang apartment sa may lumang gusali sa isang lumang lugar sa Davao. 2 palapag lang iyon, medyo luma na ang pintura at may kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin kahit wala namang katao-tao sa paligid. Pero dahil mura at malapit lang sa napag-applyan niya ng trabaho kung saan ay natanggap din siya bilang isang graphic designer, ay kinuha na rin niya ito. Pagpasok niya sa isang unit na may nakatatak na Unit 2B sa labas ng pintuan, ay naamoy niya kaagad ang lumang sahig ng kahoy. Amoy alikabok iyon. Pero may kakaibang halimuyak din na parabang pabango ng isang babae. Hindi niya alam kung bakit parang sariwa pa iyon. Gayong halata namang ilang linggo nang walang nakatira sa bahay na yon.
o sa unit na yon. Siguro may tumira lang dati rito na babaeng mahilig sa pabango. Bulong ni Edison noon sa kanyang sarili habang inaayos niya ang kaniyang mga gamit. Ngunit may narinig siyang kaluskos sa kabilang pader. Mahina lamang na para bang may kumakaskas sa isang kahoy. Iniisip niyang baka daga lang iyon. Pero nang minsang tumingin siya sa bintana, ay napansin niyang may liwanag sa kabilang unit. Sa Unit 2A. May babae roon. Mahaba ang buhok, nakatalikod sa kanya at tila nagsusuklay habang nakatayo sa harap ng salamin. Hindi niya masyadong makita ang mukha nito dahil madilim noon ang paligid. Pero malinaw sa paningin ni Edison ang hugis ng katawan nung babae. Balingkinitan, maayos ang tindig nito at may kakaibang pino sa kaniyang paggalaw. Tila ba hindi siya katulad ng mga babaeng nakakasalamuhan niya na magaslaw kung kumilos. Ang babaeng ito ay tila kahit hindi niya kaharap ay may pagkamahinhin. Sandali siyang napatitig sa likuran ng babaeng yon hanggang sa bigla itong huminto sa kaniyang pagsusuklay. At dahan-dahan itong tumingin sa direksyon niya. Napaatras si Edison, Mamma Mia. Hindi niya alam kung nakita siya nito o sadyang napalingon lang ito sa kanya. Pero hindi niya mawari kung bakit parang nakangiti ang babae sa kanya. Isang ngiti na hindi niya alam kung ngiti ba dahil masaya o ngiti ba ng isang panlilin lang. Kinabukasan, maagang pumasok si Edison sa trabaho. Sa opisina, normal ang lahat. May mga kliyenteng demanding, mga kasamahang maiingay, at kape na para bang gamot sa pagod. Pero sa gitna ng araw na yun, hindi maintindihan ni Edison kung bakit hindi niya maiwasang maalala ang babaeng iyon, Mamma Mia. May kung anong misteryo sa kilos nito. At parang may tinig sa isip niya na paulit-ulit na bumubulong ng isang pangalan. Dara. Pag-uwi niya ng gabi, nadaanan niya ang hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Tahimik at walang tao sa paligid. Ngunit nung paglapit na niya sa kanyang unit, ay napansin niyang tila nakabukas ng konti ang pinto ng Unit 2A. Mula sa loob ay may manipis na ilaw na kumikislap na para bang galing sa isang kandila. At bago pa siya makaalis, ay isang tinig ang narinig niya. Mahina, ngunit malambing. Pero may kakaibang hagod ng lamig ang boses na yon. Magandang gabi, bagong lipat ka, 'di ba? Nilingon niya ang pinagmumula ng boses. Isang babae ang nakatayo sa pintuan, nakaputi. May mahabang buhok at maputla ang balat nito. Mabango siya, pero kakaiba ang halimuyak na yon sa ilong ni Edison. May halong jasmine at usok ng kandila. Ngumiti ang babaeng ito kay Edison. Isang ngiti na parang nakakaakit pero nakakatakot. Ako nga pala si Dara, kapitbahay mo. Hindi nakasagot agad si Edison. May kakaibang kilabot na dumaloy sa likod niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa ganda ng babaeng to
o dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, na para bang matagal na silang magkakilalang dalawa. Simula ng gabing iyon, hindi na po mapakali si Edison. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay laging bumabalik-balik sa isip niya ang mukha ni Dara. Maputla, mahinhin, pero yung mga titig nito ay para bang tumatagos hanggang sa kaluluwa ni Edison. May kung anong kakaibang sigla sa paligid tuwing naiisip niya si Dara. Meron kasabay din nun ay ang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang dating ni Dara sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Edison. Habang nagtitimpla siya ng kape, ay napansin niyang bukas ang maliit na bintana sa kusina. Yung bintanang kahoy na ang kaharap mismo ay ang pader ng Unit 2A. At mula roon ay naririnig niya ang mahina pero malinaw na pag-awit ng isang babae. Malungkot ang tono ng awiting iyon na para bang lumang-lumang awitin na. Hindi niya makilala kung anong kanta yon pero pamilyar ang himig sa kanya. Parang awit ng isang panaghoy. Nilapitan niya ang bintana at sumilip. Doon ay nakita niya si Dara sa sahig ng kanyang unit. Nakatalikod, nagsusuklay ng mahaba niyang buhok gamit ang lumang suklay na may nakaukit pa na bulaklak. May kandilang nakasindi sa tabi nito kahit maliwanag na noon kasi nga umaga na. Maaga kayatang gumising, sabi ni Edison sabay katok sa dingding nito para mapansin siya ni Dara. Huminto naman si Dara sa pagsusuklay. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya pero hindi siya lumingon kay Edison. Hindi kasi ako natutulog ng mahimbing Mahina nitong sagot. Mas madali kasing makinig sa mga bulong, lalo na kapag tahimik yung paligid mo. Napakunot ng noo si Edison. Bulong? Tumingin sa kanya si Dara, tsaka ito ngumiti. Sa wakas ay malinaw na sa mga mata ni Edison ang mukha ni Dara. Nakita na niya talaga ito sa maliwanag. Maputi at halos parang walang dugo na ang labi nito. Pero hindi pa rin may pagkakailang napakaganda nitong babae. At sa gitna ng ngiti nito ay may bahid ng kalungkutan. Oo, mga bulong ng nakaraan, sagot ni Dara. Minsan, hindi natin namamalayan, kasama pa rin natin sila. Hindi na kumibo si Edison. Pinilit na lang niyang ngumiti, pero may malamig na hangin na biglang dumampi sa batok niya. Kahit naman walang hangin na pumasok mula sa bukas niyang bintana. Pilit kinakalimutan ni Edison ang mga matatalinghagang sinabi ni Dara sa kanya. Kinagabihan, pag uwi ni Edison galing opisina, ay may kakaibang amoy siyang naaamoy sa hallway. Amoy pabango ni Dara. Yung halong jasmine at usok ng kandila. Pero mas matindi ang amoy na to ngayon na para bang kumakapit talaga sa kanyang balat. Sa pinto ng unit niya ay may nakasabit na puting bulaklak na may nakapilipit na pulang sinulid. May maliit na papel sa ilalim.
Salamat sa pakikinig. D. Napangiti siya kahit may halong kaba. Inilagay niya iyon sa mesa at dahil pagod, ay nagbukas na siya ng laptop para manood na lamang ng pelikula. Pero habang nakatutok si Edison sa screen, ay bigla siyang nakarinig ng katok mula sa kabilang unit. Sunod-sunod. Magbagal na para bang sinusukat ang pagitan ng bawat tunog. Tok, tok, tok. Si Dara siguro. Bulong ni Edison sa kanyang sarili. Lumabas siya at totoo ngang nakatayo roon si Dara. May hawak na bote ng red wine. Pasensya ka na kung naistorbo kita. May konting alak ako. Wala kasi akong kasama. Baka gusto mong makiinom? Tanong ni Dara sa kanya. Saglit namang nagdalawang isip noon si Edison. Pero nang tumingin ito sa kanya ay parang may mahigpit na hatak si Dara. Parang isang tinig na bumubulong na oo, sumama ka na. Kaya tinanggap niya ang alok ni Dara. Pumasok siya doon sa mismong unit ni Dara. Ang loob ng Unit 2A ay tila kakaiba, Mama Mia. Mabango pero luma ang mga gamit. May mga lumang larawan sa dingding, mga babaeng nakaputi, may suklay sa buhok, at mga mata na para bang mga mata rin mismo ni Dara. Sa mesa ay may nakasinding 3 kandila at sa gitna nito ay nakalagay ang bote ng alak. Tahimik lamang silang nag-inuman. Si Dara ay palagi pa ring umingiti pero misteryoso ang mga mata nito. Si Edison naman ay kabadong-kabado sa mga ikinikilos ni Dara pero naakit din naman siya sa ngiti ng babae. Bakit ka nga pala lumipat dito? Tanong ni Dara habang tinitingnan siya sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng kandila. Gusto ko lang magsimula ulit. Yung kalmado ba? Tahimik at walang istorbong pagsisimula. Sagot ni Edison sa babae. Tumawa si Dara. Malumanay pero malamig ang tawa niya na tila ba hindi umaabot sa kanyang puso. Well, tahimik nga dito, totoo. Pero hindi naman laging kalmado. Sa puntong yun ay napansin ni Edison na nakatitig si Dara sa kanyang kamay. Marahan nitong lumapit. Hinawakan ang kamay niya. Malamig ang mga palad nito pero nakakakuryente. Ramdam niyang kumalabog ang puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa nainom niyang alak o dahil may kakaibang init sa pagitan nilang dalawa. Lumapit pa si Dara ng husto kay Edison. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Sa ilaw ng kandila, kitang-kita niya ang kinang sa mga mata nito. Na para bang may apoy sa loob ng isang kadiliman. Ngunit bago siya makagalaw ay biglang may malakas na kumalabog sa kisame. Napalingon silang pareho roon. Nawala ang mga ngiti sa mukha ni Dara. Pasensya ka na, mahinang sabi nito tsaka tumayo. Minsan kasi may mga hindi marunong matulog dito eh. Tahimik na umalis si Dara at binuksan ng pinto. Nagets naman agad ni Edison na pinapaalis na siya ni Dara. Paglabas ni Edison ay napansin niyang malamig na ang paligid. At ang mga ilaw sa hallway ay kumikislap. Pagdating niya sa kanyang unit ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya
ay magulo, Mama Mia. Parang hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang pananabik. At nang sumilip siya sa bintana bago matulog, ay nakita niyang nakatayo ulit si Dara sa harap ng salamin ng kanyang unit. Nakatingin sa sarili. Ngunit sa salamin ay may naaninag si Edison na tila may kasamang anino ng lalaki. Itong si Dara. Mula ng gabing iyon ay hindi na naging pareho ang mga gabi ni Edison, Mama Mia. Sa tuwing mapapadaan siya sa hallway, ay laging naroroon ang amoy ng pabango ni Dara. Amoy jasmine na may kasabay na usok ng kandila. Kahit hindi naman bukas ang unit nito, ay naaamoy pa rin niya. Hindi alam ni Edison kung imahinasyon lang niya, pero minsan, kapag naglalakad siya paakyat sa hagdan, ay parang may mga yapak ng paa na sumusunod sa kanya. Mahina, mabagal, pero sabay sa bawat hakbang niya. Naisip ni Edison na baka epekto lang ito ng pagod. Pero isang gabi, nakaupo siya sa mesa at naguguhit para sa isang kliyente. Napansin niyang may liwanag sa ilalim ng pinto ng unit ni Edison. Liwanag na parang nagmumula sa isang kandila. Pagbukas niya ng pinto ay nandoon si Dara. Nakatayo sa hallway. May dalang maliit na papel at may hawak-hawak na kandila sa kabilang kamay. Pasensya na kung naistorbo kita sa ganitong oras, ha? Mahinang sabi ni Dara. May kailangan lang akong hingin sa'yo. Ano naman yun? Tanong ni Edison na nagtataka. Isang pabor? Ibinigay ni Dara ang papel kay Edison. May nakasulat na pangalan at petsa. Hindi ko na lang babanggitin dito ang pangalan, Mama Mia. Pero ang petsang nakalagay ay 4 na taon na ang nakalipas mula nung inabot iyon ni Dara sa kanya. Kung may oras ka bukas, sabi ni Dara, paki-picturean mo lang yung puntod na to sa sementeryo. At saka binanggit ni Dara kay Edison kung anong sementeryo at kung saan ito. Napakunot ang noo ni Edison. Puntod? Bakit, kaibigan mo ba to? Tumitig lang si Dara sa kanya. Malamlam ang mga mata. Mahal ko. Sagot ni Dara. Sandaling natahimik si Edison. Gusto niyang magtanong pa pero may kakaibang lungkot sa boses ni Dara. Kaya tumango na lamang siya. Sige, gagawin ko. Bago umalis si Dara ay lumapit pa ito sa kanya. Mabagal at mahinahon ang mga kilos nito. Pero matindi ang titig na ginawa kay Edison. Hinawakan pa nito ang pisngi ni Edison at sa sandaling yon ay parang tumigil ang oras kay Edison. Salamat, bulong ni Dara. Sa mga susunod na gabi, pakinggan mo lang yung mga bulong. Minsan kasi, yung mga bulong din na yun ang nagdadala ng kasagutan. Napapikit pa si Edison nung humalik si Dara sa pisngi niya. Matagal bago niya iminulat ang kanyang mga mata. Nang pagmulat niya ay wala na si Dara sa kanyang harapan. Hindi man lang niya narinig ang mga yapak nito papalayo. Para bang naglaho na lang ito sa hangin. Ginabukasan, kahit nag-aalangan ay pinuntahan ni Edison yung sementeryong sinabi ni Dara.
Tanghaling tapat pero tila madilim ang paligid. Hinanap niya ang pangalang nakasulat sa papel dun sa direksyon mismo na sinabi ni Dara at natagpuan niya ito. Isang simpleng lapida sa ilalim ng malaking puno. Nakalagay yung pangalan na binigay ni Dara. Tapos 1995 to 2021. At sa ilalim ng pangalan nito ay nakalagay ang mga katagang, "Mahal kita, Dara." Napatigagal si Edison. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon pero malinaw na. Ang lalaking nakalibing doon ay ang dating minamahal ng babaeng bumabagabag sa kanyang isipan. Habang kinukuhanan niya ng letrato ang lapida ay napansin niyang may anino sa screen ng cellphone niya. Anino ng babae na nakatayo sa likod niya. Nakaputi, mahaba ang buhok at may hawak na kandila. Pero paglingon niya ay wala naman siyang nakita. Inisip na lang ni Edison na guni-guni lang niya siguro ang nakikita niyang iyon. Kinagabihan pagbalik niya sa apartment ay madilim ang buong hallway. Walang kuryente kasi brown out ang lugar noon dahil nagkaroon ng matinding sunog. Kaya ginamit niya ang flashlight ng cellphone niya. Nang dumaan siya sa harap ng unit ni Dara ay may liwanag mula sa loob. Mga kandilang nagkasindi ata. Tapos sa may awang ng pinto ay nakita niyang may mga larawan sa dingding na dati ay hindi niya masyadong napansin. Tama nga pala. Ang babaeng nasa larawan ay hindi lang pala kasing mata ni Dara kundi si Dara mismo iyon. At may ilang mga larawan na may kasamang lalaki si Dara. Yun yata yung dinalaw niya kanina sa puntod. At sa pinakagitna, isang larawang may tatak ng paso sa gilid. At mukha nung parehong lalaki na para bang pinaso at binura. Biglang bumukas ng malaki yung pintuan. Si Dara ang nakita niya. Nakaputi ulit ito at nakatayo sa dilim. Ngunit ngayong gabi ay hindi siya nakangiti. "Salamat sa ginawa mo," mahinahon niyang sabi. Bakit mo nga pala ako pinapunta doon?" tanong ni Edison. "Wala lang. Sabi niya kasi papuntahin kita doon eh." Naguguluhan si Edison. Nang marinig niya yon mula kay Dara ay naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. At sa likod ni Dara, hindi mawari ni Edison pero parang nakita niya na may lalaking nakatayo. Saglit lang yon. Hindi niya masyadong aninag ang mukha. Ni hindi niya alam kung guni-guni ba niya yon o sadyang nandoon talaga. Bago pa man makagalaw si Edison ay bumagsak ang ilaw sa hallway at narinig niyang mahina pero malinaw ang boses ni Dara. "Huwag kang matakot. Wala ka namang dapat katakutan eh." At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Edison na hindi takot ang nangingibabaw sa puso niya. Lalo na nung hawakan ni Dara ang mga kamay niya. Isang kakaibang init ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung siya ba ay nagnanasa kay Dara o nalilito siya sa ikinikilos nung babae. At kahit alam niyang mali, hindi na niya kayang iwasan pa si Dara. Pagkatapos ng gabing iyon, Mama Mia, halos hindi na alam ni Edison kung alin ang totoo at alin ang guni-guni para sa kanya. Madalas siyang magising sa kalagitnaan ng gabi na pawis na pawis. At laging iisang pangalan ang bumubulong-bulong sa isip niya.
Dara. Minsan pagdilat niya, akala niya ay nagising lang siya sa isang bangungot, pero parang nararamdaman niya ang presensya ng isang tao sa loob mismo ng kanyang unit. Naaamoy niya na mabango ang paligid, yung may halimuyak ng jasmine. At sa gilid ng kanyang kama, minsan, kapag pumipikit siya ay parang nakakakita siya ng anino ng babae na nakaupo at nakatingin lang sa kanya. Hindi siya gumagalaw at hindi rin ito nagsasalita. Pero nararamdaman ni Edison ang mga titig nito na tila ba malamig, mabigat. At bago pa siya muling himukin ng antok, ay naririnig niya ang isang bulong na tila sinasabing, "Hindi ka na nag-iisa, Edison." Tapos magigising siya na pawis na pawis. Magigising siya na para bang ilang kilometro ang tinakbo niya at hingal na hingal siya. Hanggang dun lang ang kalimitang naaalala ni Edison at wala ng iba pa. Hindi niya malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kinabukasan, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Habang nasa opisina siya ay lagi niyang nararamdaman na para bang may nakasunod sa kanya. Kahit na wala namang nakikitang iba yung mga tao sa paligid niya. Sa mga meeting, may naririnig siyang mahina pero parang boses ni Dara na paulit-ulit na sinasabi sa kanyang, "Hindi mo na kailangang mag-isa pa, Edison." Hindi na makapag-concentrate sa trabaho si Edison. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan niya at kung saan-saan na lang napapadpad ang utak niya. Kaya nang makauwi siya, hindi na siya nagdalawang isip at kumatok na nga siya sa pinto ng unit ni Dara. Tahimik. Ngunit paglapit niya sa pintuan ay tila ba kusa lamang itong bumukas. Na tila ba hinihintay siya nito. Ngunit ang loob ng unit ay madilim. Ang mga kandila lang ang tila nagsisilbing liwanag. At sa gitna ng silid na yun ay nandun si Dara, nakatayo. Nakaitim na siya sa pagkakataong ito at nakatingin kay Edison na para bang alam na alam nitong darating si Edison. "Alam kong babalik ka dito," sabi ni Dara sa mahinahong boses. "Hindi mo ako kayang kalimutan, hindi ba?" Hindi nakasagot si Edison. Ang boses ni Dara ay parang musika sa dilim. Malamig, ngunit parang nakakahumaling. Lumapit si Edison. Bawat hakbang ay may halong kaba at pananabik rin. "Dara, huwag mong babanggitin ang pangalan ko," sabi ni Dara sa kanya. Baka marinig niya. "Sino?" tanong ni Edison. "Nang dati kong minahal, si Ariel." Lumapit si Dara sa kanya. Halos magkadikit na ang mukha nilang dalawa. Hindi niya matanggap na may ibang papalit sa kanya. Pero hindi ko na siya mahal. Sa sandaling iyon ay marahang hinawakan ni Dara ang kamay ni Edison. Malamig ang kamay ni Dara. Ngunit nagdulot pa rin ito ng kakaibang init sa katawan ni Edison. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap-kislap. At sa bawat galaw nila, parang sumasabay ang mga anino sa dingding. Nagkikislapan, umiikot, sumasayaw. "Gusto mo bang makalaya?" bulong ni Dara kay Edison. "O gusto mong manatili sa akin kahit alam mong delikado?"
Hindi alam ni Edison kung anong sagot ang tama. Ang alam lang niya, ayaw niyang lumayo kay Dara. Kahit anong mangyari, gusto niyang manatili. Anong ibig mong sabihin? Bawat gusto mo may paraan, pero bawat paraan may kapalit. Matalinghagang sagot ni Dara. Lalo pang lumapit si Dara sa kanya. At ang labi ni Dara ay halos dumikit na sa tenga ni Edison. Bumulong ito. Isang pangalang hindi niya mauunawaan. Tila sinaunang wika ang ginagamit ni Dara. At nang matapos ito sa pagbulong ay bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib na parang may pumasok na malamig na hangin sa kanyang buong katawan. Ano yun? Saan nanggaling ang hangin na yun? Tanong ni Edison. Kasunduan yun, sabi ni Dara. Simula ngayon, hindi ka na niya makikita. Pero, hindi ka na rin makakaalis sa tabi ko. At bago pa siya makapagsalita ay dumilim ang paligid. Ang huling nakita niya ang mga mata ni Dara. Maitim ang mga mata na to, kumikislap at puno ng pagnanasa at pangako. Ang huling naaalala niya ay pinagtagpo ni Dara ang mga labi nilang dalawa. Pagmulat ni Edison ay umaga na. Wala na siya sa pintuan o sa unit ni Dara. Nasa kama na niya mismo si Edison. Pero may marka sa kanyang lieg. Manipis lang ang marka na yun. Parang hinawakan ng malamig na kamay. Sa mesa niya ay may papel, may sulat kamay. Salamat sa pagpili sa akin. D. Simula noon, hindi na naririnig ni Edison ang mga yapak na mabibigat sa hallway. Tahimik na ang hallway. Ngunit gabi-gabi bago siya matulog ay may naririnig siyang humahaplos sa kanyang buhok. At tila may isang boses na laging pinapaalala sa kanya na pag-aari na siya ngayon ni Dara. Hindi malaman ni Edison. Pero bawat ngiti ni Dara sa kanya, sa tuwing tinitignan niya ito mula sa kanyang unit, ay tila mas lalo siyang naaakit, Mama Mia. Magmula noong umagang iyon, si Edison ay hindi na mapalagay. Walang nangyari sa labas na kakaiba. Wala naman siyang nakikitang multo o kung ano paman. Walang tunog pero may nararamdaman siyang presensya sa loob mismo ng unit niya. May nararamdaman din siyang kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Isang init na parang halik ng hangin na hindi mawala-wala sa kanyang balat. Habang naglalakad papunta sa trabaho si Edison ay may nakikita siyang mga refleksyon sa salamin ng mga gusali. Tila isang babaeng nakatayo sa likod niya na nakangiti at tuwing kakamot siya ng batok ay may bahagyang marka na para bang labi. Sa opisina ay nagsimula siyang mapansin ng kanyang mga katrabaho. Lalo siyang naging tahimik pero madalas siyang nakangiti kahit mag-isa. Minsan maririnig nilang may kausap si Edison habang nakatitig sa screen ng computer pero wala namang nakakausap o tumatawag sa kanya. Edison, bro, ayos ka lang ba? Tanong ng isang kasamahan niya isang araw na hindi na talaga nito napigilan. Napalingon naman si Edison at nagulat. Ha? Oo naman. Kanina pa kita kinakausap eh. Kanina ka pa dinadala ng isip mo sa kung saan. Ngumiti lang si Edison pero sa loob-loob niya alam niyang totoo yun. Kasi ang isip niya ay palaging nandoon kasama si Dara. Tuwing tanghali parang naririnig niya ang boses nito sa tenga niya. At oo, miss na miss niya ito palagi. Kung pwede nga lang na wag na siyang magtrabaho ay ginawa na niya para makasama niya buong araw at magdamag si Dara.
Kaya lang hindi pwede. Kailangan niyang magtrabaho para may pambayad siya ng upa. Kinagabihan bumalik si Edison sa apartment. Tahimik ang buong gusali. Ang unit kung saan nakatira si Dara ay sarado pero may liwanag sa ilalim ng pinto nito. Dahan-dahang lumapit si Edison doon. Sa sandaling ipapatong na sana niya ang kamay sa doorknob ay bumukas ulit iyon na tila ba mag-isa lang. Si Dara ay nakatayo roon, nakaitim at nakayuko. Ang buhok ay tila bumabalot sa kanyang muka. Sa likod niya ay may kandilang nakasindi sa bilog na hugis. Bakit parang lagi mo akong tinatawag? Tanong ni Edison. Hindi ako ang tumatawag sa'yo, kundi ikaw ang tumatawag sa akin. Hindi maintindihan ni Edison ang ibig sabihin noon ni Dara. Lumapit ito sa kanya at sa bawat hakbang ay tila humihina ang hangin sa paligid. Tumigil si Dara sa harap mismo ni Edison at tiningnan nito ng diretso sa mata. Sa loob ng mga matang yun ay parang may umiikot na liwanag, parang tubig sa ilalim ng buwan. Edison, may oras ka pa para umalis. Sabi ni Dara. Ayokong umalis. Pag nanatili ka dito, mawawala ang ibang parte ng sarili mo. Kung yun ang kailangan para makasama ka, Dara, ayos lang. Sandaling natahimik si Dara. May ngiti siyang halos di makita. Malungkot pero totoo ang ngiti na iyon. Lumapit pa siya ng konti pa. Ang kanilang mga mukha ay halos magtagpo na. At sa pagitan ng tibok ng kanilang mga puso, naramdaman ni Edison ang isang malamig na dampi sa kanyang labi. Hindi mainit, hindi buo. Parang hangin lamang pero may konting laman. Ang kandila sa paligid ay biglang nagliyab ng mataas. Tila tumigil ang oras. Walang ingay, walang paghingang maririnig sa paligid. Tanging ang narinig lamang niya ay ang mga bulong ni Dara. Ngayon alam mo na. Nang magmulat, si Edison ay nakatayo siyang mag-isa sa madilim na unit. Wala noon si Dara pero sa labi niya ay may naiwan na pakiramdam. Isang halik na hindi niya alam kung nangyari nga ba talaga o panaginip lamang. Sa sahig ay may nakita siyang papel na nakasulat ang kanyang buong pangalan. Pero sa likod ng papel na yun ay nakita niya kung ano ang nakalagay doon sa ilalim ng lapida nung lalaking pinabisita sa kanya ni Dara. Mahal kita, Dara. Hindi maintindihan noon ni Edison ang ibig sabihin ng kanyang nakita, Mama Mia. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya. Kinuha niya ang papel na yon, itinapon sa may basura at saka siya pumunta sa kanyang unit at natulog. Hindi niya alam kung ano ang naging dahilan kung bakit niya nararanasan ang mga iyon. Pero isa lang ang alam ni Edison. Totoo si Dara. Totoo ang nararamdaman niya para dito. Totoo ang pagmamahal niya sa babaeng ito. Pagkatapos ng gabing yun ay tila lalo pang nalunod si Edison kay Dara. Pero kung kailan lunod na si Edison, ay hindi na niya muling nakita pa si Dara ng personal. Wala nang mga kandila. Wala nang liwanag sa ilalim ng pintuan nito kapag dumarating siya kinagabihan. Pero nararamdaman niya. Nararamdaman niyang nandun pa rin si Dara. Sa isip niya,
sa bawat sulok ng silid na yon. At sa bawat salamin na nakikita niya ay tila nakikita pa rin niyang nagsusuklay sa harap noon si Dara. Sa una, ang akala ni Edison ay normal lang ang pagod na kanyang nararamdaman. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay napapansin ng mga tao sa paligid ni Edison na mas lalong lumalala ang kondisyon na to. Tila mas lalong lumalaki ang kakaiba kay Edison sa mga kaibigan at katrabaho niya. Ang dating boses ni Edison ay tila nagbago na rin. Naririnig nilang medyo napapaus ito sa paglipas ng mga araw. Ang dating masigla niyang balat ay tila unti-unting nagiging maputla. Hanggang sa nakikita nila na tila may bahid ng lamig ang katawan nito. Ang mga mata naman ni Edison ay napansin ng kanyang mga katrabaho na minsan ay tila kakaiba. Tila nakatulala, nakatingin sa malayo. At kung titignan naman nila ang tinitignan ni Edison ay wala naman silang nakikita. Tapos, bigla-bigla na lamang nangingiti si Edison kahit wala naman siyang nakakausap. Edison, bro, magpatingin ka na kaya sa doktor? Parang iba na yan eh. Parang iba ka na. Baka naman may sakit ka na, kinakaya-kaya mo lang. Magpatingin ka na, bro. Sabi ni Marco na isa sa mga malalapit na kasamahan niya sa trabaho. Ngunit ngumingiti lang daw si Edison. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Wala akong sakit. Sa katunayan yan, ayos na ayos ang pakiramdam ko kasi ngayon, may babae nang nagmamahal sa akin. Ngunit alam nilang lahat. Alam nilang hindi totoo iyon. Kasi kung meron ng babaeng nagmamahal kay Edison, dapat mas lalo itong inspirado. Pero bakit pumapasok ito sa trabaho na tila hindi na naliligo at hindi na rin nagpapalit ng damit? Pero para kay Edison, gabi-gabi, bago siya matulog, ay may nakakaniig siyang babae. Gabi-gabi, bago niya ipikit ang kanyang mga mata, ay may boses siyang nakakausap. Isang babae na tila laging sinasabi na hindi mo kailangan ng ibang tao sa mundo dahil nandito ako. Dahil ako lang ang kailangan mo. Ako lang ang makakasama mo. Kapag nakahiga naman si Edison at idinidilat niya ang kanyang mga mata sa gitna ng dilim, ay lagi siyang may naaaninag na babae sa kanyang tabi na nakakayakap niya, na nahahalikan niya. Isang babae na siya lang ang nakakakita ng mukha. Isang babae na siya lang ang nakakarinig ng boses. Lumipas ang ilang linggo hanggang isang araw ay hindi na nagparamdam si Dara kay Edison. Kaya naman napagdesisyonan ni Edison na muling puntahan ang dating unit ni Dara. Nagulat siya dahil walang katao-tao doon. At sa pintuan noon ay may nakalagay na unit for rent. Gulat na gulat siya. Aalis na sana si Edison pero parang may naramdaman siya. May naramdaman siyang tao sa loob. Kinatok niya. May sumagot mula sa loob. Sino yan? Hindi boses ni Dara. Ibang boses pero babae din. Si Edison to, kaibigan ako ni Dara. Tahimik. At pagkalipas ng ilang segundo ay bumukas ang pinto.
Isang matandang babae ang lumitaw. Maputla, payat, at tila pamilyar ang mga mata na ito para kay Edison. Dara? Bulong niya. Nanginginig pa siya noon. Hindi ako si Dara. Ako si Amanda. Pinapasok siya nung matandang babae. Sa loob ay parehong-pareho pa rin ang ayos na para bang walang nagbago. Nandun pa rin ang lumang salamin sa dingding. Ang maliit na mesa kung saan sila nag-inuman at ang mga kahong may mga lumang letrato. Isa sa mga letrato na yon ay mukha ni Edison. At may isang letrato ng babaeng kasing ganda ni Dara. Nakasuot ito ng puting bestida. Sino to? Tanong niya. Yan. Yan, anak ko yan. Si Dara. Namatay siya. Mag-aapat na taon nang nakakalipas. Natigilan si Edison. Ano? Anong patay? Hindi siya pwedeng patay na. Nakakausap ko siya. Nakikita ko siya gabi-gabi. Ngumiti ang matanda pero malungkot ang mukha nito. Iho, minsan ang pag-ibig nakakabuhay ng mga alaala. Pero kung masyado kang mananatili roon sa mga alaala na yun, baka ikaw din ang tuluyang mawala. Hindi matanggap ni Edison ang narinig niya. Titig na titig siya sa larawang iyon ni Dara. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit tila hindi nagtataka si Amanda o yung nanay ni Dara tungkol sa pagkakaroon ng ugnayan ni Edison kay Dara. Nang tumanaw si Edison sa salamin ay parang hindi na niya nakikita ang sarili niya. Tila sa likod ng salamin ay nandoon si Dara, nakangiti at hawak ang kamay niya. Mula noon ay lalong lumalala ang mga araw ni Edison. Mula noon ay hindi na pumapasok sa trabaho si Edison. Isinara na niya ang kanyang sarili sa loob ng kwartong inuupahan niya. Ang ginagawa na lamang niya ay nagsusulat. Tapos paulit-ulit niyang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Dahil pakiramdam niya ay nandun sa salamin ng babaeng minamahal niya. Pakiramdam niya andun sa salamin ang babaeng kasama niya gabi-gabi. Sa salamin lang siya nakikipag-usap. Sa salamin lang siya tumatawa. At minsan, sa salamin na lang din siya humahalik, Mama Mia. Bakit mo ako iniwanan? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Edison sa harap ng salamin na tila ba kasama pa niya si Dara. At para kay Edison, ay may sumasagot sa kanya. Para kay Edison ay may isang boses na inaanyayahan siya. Hindi naman kita iniwan. Ang tila sagot sa kanya nung salamin kapag kinakausap niya. Ikaw lang itong hindi pa sumusunod sa akin, Edison. Nagising si Edison isang umaga na tila may bakas ng kamay sa dibdib niya. Malamig at may marka ng labi sa kanyang lieg na tila ba may nakaniig siya sa nagdaang gabi. Noong lumingon siya sa salamin, pakiramdam niya ay may nakasulat doon. Pag gusto mo akong makasama ng tuluyan, bumalik ka sa simula. Mula noon ay tinatawagan na ng lahat si Edison. Hindi na nga siya pumapasok ng trabaho at hindi pa siya nagpapaalam. Kaya lagi siyang pinupuntahan ng kanyang mga kasamahan.
pero hindi niya pinapapasok ang mga ito. Isang araw, pumunta si Edison sa rooftop ng lumang gusali na yon. Doon siya tinawag ng boses na parang boses ni Dara. Nasilayan niya si Dara mula doon. Magdamag na nakatayo si Edison doon, nakatanaw sa ibaba, sa paligid, sa mga sasakyan na dumadaan. Kahit na lumalamig na ang simoy ng hangin ay hindi pa rin bumababa si Edison. Tinatawag na siya ng landlady pero ayaw pa rin niya. Sa gitna ng lamig ay tila may mainit na boses na lumalapit sa kanyang tenga. Tinatawag ang kaniyang pangalan. Edison. Alam niyang si Dara yun. Tapos na ang paghihintay natin, Edison. Sumama ka na sa akin. Sa dilim ay tila nakita niya ang anyo ni Dara. Nakasuot ng puting damit. Nasa ibaba at nakangiti sa kanya na tila ba tinatawag siya. Ang ganda nito ay parang nung una silang magkita dalawa. Dahil hindi makakilo si Edison ay si Dara na ang umakyat at lumapit sa kanya. Hawak ang kaniyang mukha. Dumampi pa ang malamig nitong kamay sa mukha ni Edison. At isang halik na parang apoy at yelo ang sabay na pumatay sa kanyang loob. Ngayon, magiging isa na tayo. Ngumiti si Edison. Magiging isa na tayo. Ulit pa nito. Kami naman noon, Mama Mia, ay nasa baba. Pinipilit na tinatawag si Edison. Pinipilit na pinipigilan siya sa pagpunta sa gilid ng gusali. Umakyat na siya sa pinakadulo ng gusali, Mama Mia. Edison, wag mong gawin yan! Edison, makinig ka sa amin! Sabay-sabay naming sigaw. May mga pulis na sa paligid. Pero parang walang naririnig si Edison. Ang nakikita namin ay nakangiti siya na tila ba masayang masaya dahil binalikan siya ng mahal niya. Paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ni Dara. Paulit-ulit siyang nagsasabing magsasama na silang dalawa. At sa sumunod na segundo, bumitaw siya mula sa rooftop ng gusali. Sabay-sabay kaming nagsigawan. Yung iba ay pumikit pa, Mama Mia. Pero wala kaming nagawa. Dahil lang pagtalon ni Edison ay hindi doon sa parte kung saan may nakaabang sana sa kanyang magre-rescue, kundi sa kabilang parte ng gusali. Tila ba nakiramay sa amin noon ang langit at biglang kumulog, Mama Mia. Dumagungdong ang langit na tila ba may isang malaking trahedyang nangyari. At narinig na lang namin na bumagsak sa lupa ang katawan ni Edison. Tahimik kami, Mama Mia. Tahimik ang lahat. Pero nakita ko ang mukha ni Edison. Sa dami ba naman ng mga ilaw mula sa pulisya, nakita ko ang mukha ni Edison na habang bumabagsak siya ay nakangiti siya na tila ba may yumayakap sa kanya. Lasog-lasog ang katawan ni Edison. Ikalimang palapag ang kanyang tinalunan. Rooftop yun, Mama Mia. Kaya hindi talaga nakasurvive ang katawan niya. Hindi pa man siya naisakay ng mga medics sa ambulansya ay wala na siyang buhay. Pero ang mukha niya kahit hindi mo na makilala dahil nabasag na rin ito ay parang may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. At ako, si Sheila.
Ako ang kapatid niyang tinawagan ng opisina nila 3 araw bago tumalon ang kapatid ko sa gusaling iyon. Na-late lang ako ng punta dahil may trabaho din naman ako sa Cagayan de Oro, Mama Mia. Hindi ko basta-bastang maiwan yon. Kailangan ko pang asikasuhin bago ako nakapag-leave. Kung hindi lang siguro sana ako na late ng punta, ay baka nailigtas ko pa ang Kuya Edison ko. Baka nasamahan ko siya. Baka hindi siya nagpunta sa rooftop ng gusaling iyon. Baka nadala ko pa siya sa mga eksperto. Baka napatingin ko pa siya sa mga doktor. Pero huli na ang pagdating ko, Mama Mia. Huli na dahil nung dumating ako sa mismong unit niya, ay nasa rooftop na si Edison na tila may kausap. Lugmok na lugmok ako noon, Mama Mia. Habang inaasikaso ko ang pagtatransport ng bangkay ng kapatid ko pabalik ng Cagayan de Oro, ay pinapasok ako ng landlady niya sa kanyang kwarto. At doon nakita ako ang daming mga papel. May papel pa na may sulat kamay. Pangalan niya, pero sulat kamay din niya. Mahal kita, Dara, pero sulat kamay din niya. Pangalan nung lalaking sinasabi niya sa journal niya na pinuntahan niya sa sementeryo ay sulat kamay din niya. Nung pinuntahan ko ang sementeryo na yun, nung tinanong ko ang sepulturero at ang tagabantay ng sementeryo na yun, ay wala naman silang maituro na puntod nung nagngangalang lalaki. At nung tinanong ko ang landlady ay wala naman siyang kilalang Dara. Mama Mia, hindi ko alam kung nararapat ko bang i-share sa inyo ang naging kwento ng kapatid ko. Pero naisip kong hindi nag-iisa ang kapatid ko sa mga pinagdadaanan niyang problema. Hindi nag-iisa ang kapatid ko sa pinagdadaanan niyang mental breakdown at mental problem. Alam kong marami ang nakakaranas ng ganito. Kaya ako ito ibinabahagi sa inyo ay bilang self-awareness na rin at awareness na rin para sa inyo kung sakali man na meron kayong mga kaibigan o kamag-anak o mahal sa buhay na nakakaranas ng matinding heartbreak, matinding problema. Baka akala nyo kinakaya lang nila pero hindi pala. Iba pala ang nagiging coping mechanism nila gaya ng naging coping mechanism ng kuya ko. Sa ngayon, Mama Mia, ay nakabalik na po ako ng Cagayan de Oro. Sa ngayon, habang sinusulat ko itong kwento, ay 2 buwan na mula nung inilibing namin at nilagay sa tahimik ang kapatid ko. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ng kapatid ko. Kung paano ko nalaman ang kaniyang naging kwento ay dahil nagsusulat po siya ng journal. Hindi po kasi pala kaibigan si Edison. Wala siyang masyadong sinasabihan ng kaniyang mga problema. Maging kami na pamilya niya, ang akala namin ay malakas siya. Ang akala namin ay kayang-kaya niya ang sarili niya. Pero yun pala, sinasarili lang niya. Yun pala ay gumagawa na ng kakaibang mundo ang utak niya. Isang mundo kung saan may nagmamahal sa kanya. Hindi sa sinisisi ko ang ex-girlfriend niya, Mama Mia, ha. Pero may parte sa sarili ko na iniisip na kung sana hindi niya niloko ang kuya ko ay baka hindi ito gumagawa ng sarili niyang mundo. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lamang itong aking kwento. Este kwento pala ni Kuya Edison ko. Lubos na gumagalang. Sheila.
Nako, sa kwentong ito naalala ko tuloy yung kwento ni Gerald Anderson ba yun? Yung sa kanila ni Pia Wurtzbach. Ano bang title nun? Ano ba title nun? Basta ganun. Parang gumagawa din siya ng sariling mundo sa utak niya. Parang nagkaroon siya ng psychosis ba yun? Hindi ko na alam kung psychosis ang tawag doon o kung ano. Basta nagkaroon siya ng sariling mundo sa kanyang isipan na hindi na niya nalaman kung ano ba talagang totoo doon, 'di ba? Pero dun sa kwento naman ni Gerald, nagkaroon naman siya ng happy ending. Itong kay Edison, hindi. Talagang tinapos niya ang buhay niya dahil sa nangyari. Dahil sa kanyang naranasan. Anyways, maraming salamat sa iyo, Sheila, dahil ibinahagi mo ang kwento ng kuya mo dito sa ating programa. Talaga namang nakakalungkot ang kwentong ito, masakit sa dibdib, pero awareness na rin, lalong-lalo na sa atin na pakiramdam natin ay parang hindi naman natin nararanasan yun. So, wala tayong pake, di ba? Pero hindi natin alam na isa sa mga mahal natin sa buhay, kaibigan, o kahit man lang kakilala, ay dumadanas ng ganito. Kaya sana maging mas empathetic tayo sa ibang tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nako, sa inyo po na nanonood ngayon, ang dami ko nang na-miss na mga pabati dahil alam nyo, medyo naging busy ako nung mga nakaraang araw at medyo magiging busy din ako sa mga susunod na araw. Dahil ang dami-daming ganap ng buhay ng Mama Mia ninyo. Anyways, hello muna ako kay Colleen Bueno, kay Diane Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, Freaky, at ang pinakabago nating member, ayun si K2G Mini Sound, ayun, Team Victory. Yun ang kanyang profile picture dito. Hello, maraming salamat sa magpapa-member mo. Parang alam ko yung pangalan mo kasi nabasa ko ata kahapon. Oo, parang nabasa ko. Hahanapin ko ha. Hello muna ako din sa ating mga non-members pero ating mga subscribers. Maraming salamat din sa inyong pagmamahal. Jessa May Lagusan, Sally Buma, maraming salamat. Cecilia Inson, maraming thank you. Ayun, kung hindi naman po kayo sang-ayon sa payo ko, ayos lang naman yun. Kung hindi kayo sang-ayon sa opinion ko, dahil kanya-kanya naman tayo ng opinion, diba? Hi din ako kay Princess Leia Funny TVs. Maraming salamat, Mr. Maharlika. Hi! Hello din ako kay Maureen, kay Evelyn Gausin, Margie Flores, Judy Lipio, kay Aksa Eliana, Jean 8864, Mary Garbo. Ayun, eto siya si Smack Dax. Ayun, hi Smack Dax. Ayun, silent listener daw talaga siya at hindi siya nagko-comment. Nako naman. Ayun, ang kanyang pinagkomentan ay yung 598 nating kwento, yung sa Sunday, yung pagsira niya sa aking puri, yung title. Maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig sa atin, nagmamahal, at patuloy na sumusuporta, mga hindi nagsiskip ng ads, mga nagpapa-members. Sa mga nagtatanong kung paano magpa-member, ay simple lang naman. All you have to do is to visit our YouTube channel. Ayan po ang picture natin sa baba. Ako po yan, yes, nung ako'y bata pa at saka payat pa. Ayan, click nyo yan, tapos mapupunta kayo sa mismong channel natin. Meron po doong nakalagay, be a member. Yun po ang i-click ninyo, tapos si YT na po ang bahalang mag-ano sa inyo kung paano magpa-member. And of course, sa mga iOS dyan or mga naka-iPhone dyan, kung sinubukan nyo pong magpa-member sa mga nakaraang buwan, tapos hindi nyo po alam kung papaano, ay nako, ngayon po mas mabilis at mas madali na pong magpa-member using your iPhone at hindi lang sa Android or sa computer mismo. Kaya ayun, magpa-member na po kayo kung gusto nyo lang din naman. Wala naman pong sapilitan ito. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon na may sariling kwento ng kani-kanilang buhay. Please do not hesitate and share that to us. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. At syempre, itong kwento na ito, kahit na psychological naman talaga, parang Halloween special na rin natin ang kwento ngayon. At sana meron pa tayong pang Halloween special tomorrow and the next day. Maraming salamat. Ako po si Mama Mia. I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Ingat po kayo palagi. Bye-bye!